porsyento sa Panginoon, pero yung puso natin is wala dun sa binibigay natin. Dapat po, lagi pong magkatugmayan yung the right heart of giving tsaka yung the reward of giving. Kasi dapat po, yung pag nagbibigay tayo, hindi lang dahil alam natin na may matatanggap tayo. Bagkus dapat yung heart natin is willing to give talaga sa Lord. Kasi alam natin yung mga blessings na nararanasan natin sa bawat araw is galing sa Panginoon, hindi dahil galing sa ating paghihirap. So, dapat po, po natin yung ating mga pinaghihirapan sa bawat araw. Dahil lahat, even yung kalakasan po na tinatamo natin sa bawat araw is galing din po yun sa Panginoon. Sabi nito, if we want to be blessed greatly, we should also give generously. So, ibig sabihin, kung gusto natin i-bless tayo ng Panginoon, dapat din po hindi tayo madamot. Kasi dapat, ang mapagbigay po na puso ay binibless po ng Panginoon. Sabi nga po, diba, God's love a cheerful giver. So, kung ano yung itinatanim natin, yun din ang ating aanihin. So, parang halimbawa, kung ano po yung ginagawa natin sa ibang tao, ganun din po yung pwede natin i-expect na mangyayari sa atin. Pag gumawa tayo ng kabutihan sa ibang tao, hindi man po yung tao na yun yung magbalik sa atin ng kabutihan, pero asahan po natin yung Panginoon po yung magbabalik sa atin. At mararanasan po natin yun sa pamamagitan ni Lord. So, hindi natin kailangan i-expect yung pwedeng gawin sa atin ng tao, kundi expect natin kung anong pwedeng ibalik sa atin ng Panginoon. Ganon din po sa pagbibigay, kapag po yung heart natin is willingly na nagbibigay sa Panginoon, i-expect natin na mas marami tayong blessing na pwedeng matanggap galing sa Panginoon. Sabi kasi dito, this means if we give just a little, we will also receive just a little in return. So, dapat po, lagi nire-remind sa atin na pagdating sa Panginoon, hindi tayo dapat madamot. Kasi madami tayong pinagkakagastusan na luho natin, pero bigay tayo ng bigay sa mga bagay na yun. Pero pagdating sa Panginoon, lagi tayong gipit. So, dapat ganun din. Na-remind lang po ako dito kasi alam niyo, even kahit hindi sa Panginoon, kapag tumutulong tayo sa ibang tao, nag-i-extract talaga sa puso ng tao na yun kung sino yung tinulungan niya. Parang may naalala po ako nung year 2011 yung sunog ata sa unang sunog dito sa Yagit. Tapos meron akong classmate ng grade 1. Parang sa lahat ng classmate ko na yun, bukod tangi siya yung nagbigay sa akin ng damit. Tapos hanggang ngayon naaalala ko pa rin siya. Hindi ko lang maalala yung surname niya, pero yung pangalan niya tandang-tanda ko, tapos yung itsura niya. Alam niyo, parang pag may ginagawa tayo sa tao, akala natin wala lang yun, pero talagang mariremember ng tao na yun kung ano yung naitulong mo sa kanya or ano yung naitulong niya sa atin. Parang, hindi man nakikita ng iba, pero sa puso natin, alam natin at alam din ng Panginoon. So, ganun din tayo sa ibang tao. Pag ganun yung ipinakita natin sa ibang tao, ganun din yung mararanasan nila. Kasi yung giving po is a act of worship sa Panginoon. Kaya pag nagbibigay tayo, hindi lang po natin nalulugod yung material things or nakakagastos dito sa church, bagkus nalulugod din natin yung Panginoon. So yun, let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Tunay, Lord, na Ikaw ay dakila, Lord, Ikaw ay mataas, Lord. Lord, ipinapanalangin mo na po namin ang aming pagbibigay ngayong araw, Lord. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso sa pagbibigay, Lord. Hindi lang dahil may matatanggap kami, Lord. Bagkus alam namin, Lord, na kapag nagbigay ko lang, Lord, hindi kayo, Lord, magkukulang sa amin, Lord, ng blessing, Lord, na ibibigay, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Alam niyo po, Lord, yung puso ng bawat isa, Lord. Alam niyo po yung heart, Lord, ng individually, Lord, dito sa amin, Lord. Kaya, Lord, naniniwala kami, Lord, na kung ano man po yung ibibigay namin, Lord, is bukal po sa aming puso, Lord. At alam po namin, Lord, na kayo po, Lord, ang nakakakita ng ito, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga ikapo na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga puso, Panginoon, na patuloy pong nagbibigay at sumusuporta po, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon, sa simbahan ito. I pray, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ng kalakasan, pagpalain ng magandang kalusugan ng bawat isa, Panginoon. For we believe na yung bagay na ito ay ginagawa namin out of love para po sa aming Diyos. At hindi lang po dahil ang kinuman mo sa amin, Panginoon, na yung lahat ng to, Panginoon, ginagawa namin because we are rooted, Panginoon, sa salita mo at sa pagmamahal mo, pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po sa mga ikapo na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mong magamit ang mga ito, O God, sa pagpapalawak pa, Panginoon, ang gawain mo dito sa lupa, O God. Salamat din, Lord, sa mga puso ng bawat isa, Panginoon. Continue to bless everyone, Panginoon. And Lord, maging sa amin pong mensahe sa umagang ito, nawa ikaw, Panginoon, ang tunay na maitaas, Panginoon. Ang kadakilaan mo, ang katapatan mo, kabutihan mo ang maihayag sa umagang ito, Panginoon. We praise your name, Panginoon, at ikaw lang ang Diyos, tanging Diyos na dapat purihin sa lahat, Panginoon. Because you deserve the highest praise, O God. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na po sa mensahe ng Panginoon this morning. Tayo po ay nasa series of lesson pa rin tungkol po sa 10 Commandments. At last Sunday po, pinag-usapan natin yung tungkol sa pangalawang utos ng Diyos, na you shall not make for yourself any carved image or idol. No, sa Tagalog po, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, sa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Nakita po natin na yung utos pong ito ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa mga statues or physical images. Na it is about how we view God at kung paano po natin sinasamba ang Diyos in truth and reverence. We were also reminded that God is beyond human imagination. Ibig sabihin po, wala pong imahe, walang anumang bagay that can fully represent God. Pero isang malungkot na katotohanan po ay may mga taong gumagawa nito. No, they try to limit God doon po sa mga bagay na nakikita nila. Doon po sa mga bagay na kontrolado nila. No, without realizing na sa buhay nila nadidecrease yung tunay na karangalan na dapat nabibigay po nila sa Diyos. At sa pamamagitan po nito, sila po ay nagka-create ng maling Diyos o ng maling pagkakakilala sa Diyos. This morning po, tuloy po natin yung pag-aaral natin sa ikatlong utos ng Diyos, no? The third commandment. Pag-usapan po natin yung about revering the name above all names. Revering the name above all names. O paggalang, pag sinabi pong revering, paggalang sa pangalan na higit sa lahat ng pangalan. This commandment po ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 20 verse 7. Kung may mga Biblia po tayo, I encourage everyone to open our Bible po. Exodus chapter 20 verse 7. Sabi po dito, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Sa Tagalog po, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Siguro po sa umpisa, isipin natin na yung commandment na to mababaw lang. O kaya isang simpleng babala lang, na not to curse o huwag gamitin sa maling paraan ang pangalan ng Diyos, especially sa atin pong pananalita. Katulad na lang po ng pagsasabi ng expression, alam ko familiar po yung bawat isa dito, yung OMG.
No, uso po yan sa mga kabataan. Madalas sa kanila po natin naririnig yung bagay na yon. O kaya kapag may mga jokes, no, or biruan tayo, wag na wag po nating isasama ang pangalan ng Diyos. Tama naman po yung mga paalala na to, no, na even in our speech, dapat na-honor natin ang Panginoon. Pero this morning po, I pray na maunawaan natin, no, na higit pa po doon yung kahulugan ng bagay na ito. Na may mas malalim pa po itong mensahe para po sa bawat isa sa atin. Ang third commandment po ay umaabot sa very heart of how we honor God. Again, hindi lang po yung ating speech or yung ating pananalita yung sakop ng commandment na ito, na maging yung paraan po ng ating pamumuhay. Na kung paano tayo sumamba, kung paano po natin nire-represent ang Diyos dito sa mundo at sa mga tao pong nakapaligid sa atin. The third commandment is about how we carry, how we use, and how we represent God's name in every part of our lives. Sino po sa atin yung memorize yung 10 commandments? Meron po ba? No, siguro yung iba po, alam na ito, no, kahit ipa-recite. Memorize natin yung 10 commandments. Pero napaisip po ba tayo, bakit isinama ng Diyos yung bagay na ito? Na do not take the Lord's name in vain. No, na bakit kahit sa biruan or casual na usapan, bawal gamitin yung pangalan niya? Now, why does God care so much about His name? No, ano po bang meron sa pangalan ng Diyos? Sa scripture po, no, ang pangalan is more than just a word. Ito po ay hindi lang basta label, no, dahil nire-reveal po nito yung identity, yung character at essence ng nagmamay-ari po ng isang pangalan. Now, when it comes to God po, His name represents holiness, kabanalan. His name represents faithfulness, katapatan. Now, His name represents power and glory. Na ibig sabihin po, ang pangalan ng Diyos ay hindi lang isang ordinaryong pangalan. It is set apart, sacred, and weighty. Na may bigat. Pag sinabi natin weighty, may bigat. Sa Exodus chapter 3 verse 14, hinayag po ng Diyos yung kanyang pangalan kay Moises. Sabi po niya kay Moises, ako'y si ako nga. I am who I am. Nung ginawa po ito ng Diyos, He was also revealing His eternal and self-existent nature, no, ng may bigat at kaluwalhatian. Tandaan po natin na ang maling paggamit sa pangalan ng Diyos o ang hindi pagiging maingat sa paggamit nito ay nangangahulugan po na tinatrato natin ang Diyos lightly, no, o basta-basta lang. In short, hindi po natin siya sineseryoso. Na according po sa kahulugan at sa Biblia ay hindi po dapat natin ginagawa. As Christians, sa mundo pong ito kung saan yung pangalan ng Diyos ay sinasabi na lang without reverence or even used for personal gain, tayo po ay tinawag para alalahanin na ang pangalan ng Diyos ay banal. Dahil ang Diyos po mismo ay banal na Diyos. God wants to be known as He truly is. Desire po ng Diyos na siya ay makilala kung sino talaga siya. Hindi lang po sa pamamagitan ng kung paano siya ipakilala ng mga tao, gamit po yung kanilang mga imagination, o kung ano lang yung pagkakakilala nila sa Diyos. Alam niyo po, hindi natutuwa ang Diyos kapag ang pangalan niya ay nagagamit sa maling paraan. No, whether through false teachings, careless talk, or hypocrisy. Dahil ang imahe po ng Diyos ay nasisira sa harapan ng ibang tao. Na instead po na maniwala at manumbalik yung mga tao na to, sila po ay lalo pang lumalayo. No, dahilan para po mas maging mahirap yung pag-abot sa kanila.
maunawaan po natin, ano nga po bang ibig sabihin pag sinabi nating paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? O sa English, to take His name in vain. Sa Hebrew po, ang salitang vain, sa context na to ay nangangahulugan po ng empty, false, or worthless. Na ibig sabihin, walang laman, huwad, at walang halaga. Sa madaling salita po, ang paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay hindi lang po tumutukoy sa cursing or swearing. No, ibig sabihin din po nito, may mga pagkakataon na nagagamit natin ito carelessly o nang hindi po tayo nag-iingat. Ano pong mga halimbawa nito? Una na po dyan, yung binanggit ko kanina, no, yung pagsasabi po ng OMG. No, nabanggit, yun yung halimbawa na yun, sinasabi po ito ng ilang tao out of anger, no, dahil galit sila. Na-express nila yun dahil excited sila or pwedeng na-surprise sila. Nakakalungkot lang po na mas nagagamit yung words na yun sa hindi maganda compared sa pananalangin. At ang excuse po ng mga taong nagsasabi nito, expression lang naman yun. Maliit na bagay, expression lang yun. But since this is part of God's commandment, no, hindi po ito palulusutin o hindi po ito palalagpasin ng Panginoon. Isa pa pong halimbawa yung pag sinasabi natin na kasi ito yung sinabi ng Panginoon. Kasi ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. Pero ang totoo, hindi naman. No, wala naman palang ganong instruction ng Lord. No, iwasan po natin yung pagsasabi ng mga ganitong bagay dahil hindi po ito pleasing sa harapan ng Panginoon. Lalo na po kung wala naman itong biblical or spiritual confirmation mula sa kanyang salita. Pangalawa po, when we attach God's name to lies and manipulation. No, kapag ikinakabit po natin ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan. Halimbawa po nito yung swearing falsely. No, ito po yung paggamit sa pangalan ng Diyos para ma-defend natin yung sarili natin sa ibang tao. No, kapag halimbawang may nagawa tayo o kapag gusto nating pagtakpan yung sarili natin. Ito po yung mga taong nagsasabi ng, swear to God, hindi ko yun ginawa. God knows. Yan. No, maging malinaw po sa atin na yung statement na to ay pag-dishonor po sa pangalan ng Diyos. Number 3, using God's name to promote your own agenda. No, paggamit sa pangalan ng Diyos para sa pansariling kapakanan. Isa pong sikat na halimbawa nito yung mga preacher or leaders ng isang church. No, ay ginagamit po yung salitang God's will to manipulate people para sa pera o para magkaroon siya ng control sa mga members, no, or sa isang tao. Clearly, ito po ay hindi matatawag na biblical leadership but a spiritual abuse. At pang-apat po, living hypocritically, no, o pamumuhay ng paimbabaw o pagkukunwari. Ito po yung pagsasabi ng Kristiyano ako, na confidently Kristiyano ako, pero taliwas naman yung pinapakita ng buhay. No, tinatawag na Christian yung sarili, pero namumuhay naman ng walang pagtatapat sa Panginoon. Tandaan po natin na yung mga points na na-mention natin ay higit pa po sa mga bagay na sinasabi natin. No, ito po ay kung paano natin kinakatawan o nire-represent ang Diyos sa ating buhay. Now, imagine po natin yung isang anak bearing the name ng kanya pong pamilya na merong karangalan. Pero siya po ay namumuhay sa paraang nakakasira sa pangalan ng pamilya niya. Now, sabi ganyan din daw po yung ginagawa natin. Na hindi po natin nare-represent ng maayos ang Diyos. Dahil tayo po ay madalas namumuhay ng salungat at malayo po sa mga katangian ng Diyos.
second part po ng verse natin sa Exodus 27, nakalagay po yung warning para sa mga taong susuway sa utos na to. Sabi po dyan, God will not hold anyone guiltless. Na meaning, hindi po ito iignorin ng Diyos. Na wala po itong excuse at ito po yung kasalanan na hindi i-overlook ng Diyos. No, in short, hindi niya ito palalampasin. This is a serious warning po na para sa ating lahat na nagpapakita na ang Diyos po ay lubos na nagmamalasakit sa kung paano po natin siya pinapakilala at kinakatawan o nire-represent. Sa Old Testament po, sa aklat ng Leviticus, na may account po doon tungkol sa isang tao na nag-blaspheme o lumapastangan sa pangalan ng Diyos. Nabasahin po natin sa Leviticus chapter 24, verses 10 to 16. Leviticus chapter 24, verses 10 to 16. Sabi po dito, nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina, na ang pangalay Selomit. No, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. No, sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Verse 12, siya ay pinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sino mang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. No, blaspheming God's name o ang paglapastangan po sa pangalan ng Diyos, nung panahong ito, isa pong serious offense na nagdudulot po ng severe consequences para po sa taong lalabag sa bagay na to. During that time, ang kaparusahan po sa mga taong hindi nagpapakita ng paggalang sa pangalan ng Diyos, very clear po sa binasa natin, ay kamatayan. Na baka iniisip po ng iba sa atin na grabe naman, sobrang harsh. No, ang harsh naman ng parusa, no, nakamatayan agad. Pero bakit po ganon? No, bakit kamatayan yung consequence ng paglabag sa utos na to? Dahil yung ginawa po ng taong yon is considered as public blasphemy. Pag sinabi po nating blasphemy, ito po yung pagsasalita ng walang paggalang o pagsasalita ng pangiinsulto tungkol sa Diyos. No, at base po doon sa binasa nating mga verses, makikita po doon na may direct attack na nangyari sa authority po ng Diyos. And it threatened the spiritual purity ng buo pong community during that time. At kaya napakabigat pong usapin nito kasi nung panahon pong ito, yung mga Israelita ay tinuturuan po to fear God and to live in a holy covenant relationship with the Lord. No, pinapakita po nito that this was not a light matter. Hindi siya basta-basta. At hindi rin po ito para takutin tayo, no, kundi para turuan po tayo kung paano dapat tratuhin ng tama ang pangalan ng Diyos. No, nang may paggalang, tratuhin ito ng may kabanalan. Sa aklat po ng Mateo, chapter 12, verse 36, hindi ko na po nalagay dyan. Sinasabi po doon ng Panginoong Jesus, Mateo 12:36. Sabi po dyan ng Panginoong Jesus na ang bawat isa ay mananagot sa bawat salita
na kanyang binitawan na wala namang kabuluhan. Now, we will be held accountable for every careless word we say. Now, these are the words that were spoken na hindi po pinag-isipang mabuti. Now, ito po yung mga salita na sinabi natin in the past na wala namang pag-ibig at wala namang katotohanan. No, mga salita na nakasakit, nag-mislead at nag-dishonor po sa Diyos. Ito po yung mga bagay na akala natin hindi naman big deal. But it actually reflects kung ano ang laman ng puso natin. Sa bagong tipan po, makikita naman natin yung storya nila Ananias at Safira. Na familiar po kayo sa kanila. Ananias at Safira. Na sila po ay mag-asawa. Sa ano po ito? Gawa chapter 5. Sila po ay mag-asawa na part po ng isa sa mga early churches sa Jerusalem. No, katulad po ng maraming mananampalataya nung panahon nila, sila po ay nagbenta ng kanilang ari-arian. No, at sinabi po nila na yung buong kinikita nila ay napupunta sa simbahan. No, na hindi naman po totoo. Dahil instead na ibigay po yung buong kita nila, yung mag-asawa pong ito ay nagtago po ng ilang bahagi ng pera. At pinalabas nila na binigay nila yung lahat na para po sila ay magmukhang mapagbigay sa gawain. Pero alam ng Diyos ang puso nila. Sabi sa verse 4, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig po ni Anania yung mga salitang ito, siya po ay agad na nalagutan ng hininga. At bumagsak. Kasunod po nito, pagkatapos ng 3 oras, namatay din po si Safira na kanyang asawa. Ano pong dahilan ba't namatay si Safira? Dahil siya po ay nakipagsabwatan na para subukin ang Espiritu ng Diyos. Ano pong connection ng bagay na to sa 2nd commandment, sa 2nd utos? O paano po naging konektado sa hindi paggalang sa pangalan ng Diyos yung kwentong ito ni Anania at ni Safira? Again, yung mag-asawa pong ito ay nagkunwaring banal gamit ang pangalan ng Diyos. Nagkunwari po sila na binigay nila yung lahat ng pera bilang handog sa Panginoon. Ginamit po nila yung konteksto ng pagsamba para po sa pansarili nilang interes. In other words, parang sinasabi nila na yung bagay na to, para ito sa Panginoon. Para ito sa Panginoon. Pero behind those beautiful words, may nakatago palang kasinungalingan. May nakatago palang pandaraya, which is considered blasphemy o paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Yung bagay po na yon nagpakita rin na nagpakita man sila ng kabanalan dun sa ginawa nila, pero ang puso naman po nila ay hindi naging tapat sa Diyos. Malinaw po na halimbawa ni Ananias at ni Safira yung paglabag nila sa 2nd utos ng Diyos. And this example po serves as warning para po sa panahon natin ngayon. Na huwag nating gawing biro, na huwag gawing kasangkapan, at huwag gawing pantakip ang pangalan ng Diyos. Lalo na po sa ating mga salita at kilos sa loob ng simbahan. Again, the Lord will not hold anyone guiltless. Worker ka man, leader ka man, pastor, isang miyembro, sabi ng Diyos, tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ng aking pangalan sa walang kabuluhan. No one is exempted. Dito po sa mundo kung saan ang isang pangalan po ay madalas ginagamit po carelessly o minsan namimisinterpret, tayo po bilang mga mananampalataya ay tinawag
to treat the name of God with high regard and with deep reverence. No, ang pagpaparangal sa pangalan ng Diyos ay pagpaparangal din po sa kung sino siya sa ating buhay. And as believers, dala-dala po natin ang pangalan ng Diyos. Amen po. Dala po ba natin ang pangalan ng Diyos? Amen. Kaya nga po, tinatawag natin yung mga sarili nating Christians, no? Kristiyano. Ibig sabihin, yung ating pong mga salita, kilos at motibo ay dapat nagpapakita po kung gaano natin siniseryoso yung paggalang sa pangalan ng Diyos. Now, ang tanong po, how do we keep this commandment today? No, paano po natin sinusunod yung kautosang ito na sa panahon po natin ngayon? No, number 1, with our speech. No, sa pamamagitan po ng ating pananalita. Let us be people who speak of God with reverence. Huwag po tayong maging casual lang pagdating po sa mga usaping dapat may kabanalan. Na huwag po natin gamitin ang pangalan ng Diyos, yung pangalang Jesus at ang salitang Panginoon sa mga usapan o paraan na wala namang kapuluhan o yung tinatawag nating wala namang eternal value. Remember that our words have power. No? At ang bawat salita po na binibitawan natin ay may kapangyarihan. No? The way we speak reflects kung paano tayo naniniwala sa Diyos. To honor God with our speech means that we treat His name with respect, reverence, and truthfulness. No? Na ina-avoid yung anumang careless, disrespectful, or manipulative use sa pangalan po ng Diyos. We can honor God with our speech. Pangalawa po, maaari po nating sundin ang commandment na ito with our promises. Or we can honor the name of the Lord sa kung paano po natin i-handle yung mga pangakong binibitawan natin. Especially when we make these promises in His name, in God's name. Sa Bible po, may ibig sabihin kapag ang isang tao ay nangako, nagamit o ginamit ang pangalan ng Diyos. The making a vow in God's name is a serious matter. Nangangahulugan po ito ng pagtawag natin sa Diyos bilang ating saksi or witness. Putting His truthfulness, His holiness, and authority behind our words. So kung tayo po ay basta-basta lang nagbibitaw ng pangako, no, lalo na po nagamit natin ang pangalan ng Diyos, we are misusing and dishonoring the name that is above every name. Familiar po ba tayo sa word na integrity? Hindi ko siya masyadong alam kung ano yung Tagalog niya. No, yung word pong ito ay nangangahulugan po ng pagiging tapat, no, at pagkakaroon ng strong moral principles. No, ito rin po yung pagpili na gawin ang tama kahit wala pong nakakakita sa atin. Let us be reminded na sa pagbibitaw natin ng pangako, na integrity gives weight to the name we carry as Christians. Kapag nakikita po ng mga tao sa paligid natin na tayo ay mapagkakatiwalaan o na tayo po ay trustworthy, somehow they see a glimpse of the faithful God we serve. No, nakikita nila sa buhay natin kung sino at gaano katapat yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Tandaan po natin na yung honesty natin, yung consistency natin, and faithfulness natin adds credibility and honor sa pangalan po ng ating Diyos. Let us be trustworthy in our words and promises. No, bakit kailangan yun? Bakit kailangan na mapagkakatiwalaan tayo? Kasi it reflects yung character ng Diyos. No, ano ba yung characteristic ng Diyos? Ang Diyos ay laging tapat, hindi nagsisinungaling, at never babaliin ang kanyang salita. Kaya ini-encourage po tayo na tayo po ay laging maging isang tao na mapagkakatiwalaan. No? Let us be trustworthy in our words and promises.
Pangatlo po, we can honor the name of God with our worship. No, sa atin pong pagsamba. Sabi po sa nabasa ko, ang pagsamba po ay isa sa most direct and powerful ways para mapakita po natin yung reverence natin sa Diyos o yung paggalang po natin sa Kanya. No, alam ko po na paulit-ulit na nating naririnig yung pagsamba ay hindi po nalilimit, no, sa pag-aawitan at pag-attend po sa gawain sa simbahan. It goes far deeper, sabi nga po nila. Worship is about the attitude of our hearts, no, and truthfulness in our lives. Worship must be sincere. Matthew 15:8 says, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." No, ang pagsamba po sa Diyos ay hindi po isang performance. No, we honor God's name kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos ng may tunay na pag-ibig sa Kanya. No, ng may pagpapakumbaba at paggalang po sa Kanyang pangalan. Hindi po mako-consider na pagsamba yung isang bagay pag ginawa natin ito ng basta lang. No, hindi po mako-consider yung isang bagay na pagsamba kapag sinasabi natin na okay na yan. No, hindi po deserve ng Diyos yung mga ganong salita. Ang ganong klaseng paglilingkod mula sa atin. Worship that uses God's name without truly meaning it ay isa pong form ng paggamit sa Kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Again, worship is not a performance, it is a reverent encounter sa isang banal at tapat na Diyos. Let us honor God, the name of the Lord, through our worship. Pang-apat po na paraan where we can honor God's name is through our identity. Honoring God's name through our identity goes to the very heart of what it means to be a Christian. Na kanina nabanggit ko po na bilang mga Kristiyano, dala-dala po natin ang pangalan ni Kristo. At ang salitang Christian po ay literal na nangangahulugan na tagasunod ni Kristo. Now, take note po na once na in-identify natin yung sarili natin bilang isang Kristiyano, automatic na kinakatawan po natin si Kristo. We represent God's name. No, hindi lang po sa loob ng simbahan na kinabibilangan natin, kundi maging sa atin pong tahanan. We represent God's name sa lugar na ating pinagtatrabahuhan. No, sa eskwelahan na pinapasukan natin. At sa lahat ng lugar kung saan po tayo dalahin ng Panginoon. No, sa madaling salita po, tayo dapat ay laging Kristiyano sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. No, maging Kristiyano po tayo sa lahat ng panahon. When we become followers of Christ, we are set apart and marked by His name. Sabi po nung simula na tayo ay naging tagasunod po ni Kristo, tayo po ay tinalaga na tayo po ay may tatak na o minarkahan na tayo ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po, ang buhay natin ay iniugnay na sa Kanyang pangalan. Na hindi na lang po tayo nabubuhay, na ang tanging dala lang ay yung pangalan natin. O para po sa sarili natin. Hindi na lang tayo nabubuhay para po sa sarili natin. Since we accepted Jesus as our Lord and Savior and became His followers, dala-dala at kakabit na rin po natin. Dala-dala at kabit na rin po natin yung pagkatao natin. No, ang pangalan po ng Panginoong Jesus. May question po ako dito, no? Paano po kung sinasabi natin na tinanggap na natin si Jesus, pero yung pamumuhay natin taliwas pa rin or opposite pa rin sa sinasabi ng Diyos? No? Makukonsider ba natin yung sarili natin na isa pa rin Kristiyano? If we live in a way that contradicts God's character, na sad to say po,
nami-misrepresent po natin ang Diyos. Hindi natin siya napapakilala ng maayos, hindi po natin siya napapakilala ng tama. Kaya nga po, sinasabi na ang pagdala sa pangalan ng Diyos ay hindi lang dapat sa salita. No, hindi lang po dapat tayo puro sa salita. Dapat suot-suot din natin. Dapat kinikerry natin, no, yung kung sino ang Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin na when we live like we truly belong to God, His name is glorified. Ang Diyos po ay nabibigyan ng kaluwalhatian. Lastly po, no, kung sa Old Testament, no, kung yung third commandment po ay binibigyan tayo ng babala tungkol po sa maling paggamit natin sa pangalan ng Diyos. Sa New Testament po ay may inimbitahan tayo na magtiwala sa pangalan na nagliligtas. Na sa pangalan na may kapangyarihan na maghango po sa atin mula sa kadiliman. The New Testament invites us to trust in the name of the Lord Jesus Christ, the only name given under heaven by which we must be saved. Now, alam niyo po, ang pangalang Jesus is not just one option among many. Ang pangalang Jesus ay higit po sa lahat ng pangalan. Dahil katulad po ng sinasabi sa kasulatan, ito lang po ang pangalan patungo sa Ama. No, ang pangalang Jesus lamang po ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. No, at upang ang isang tao ay magkaroon ng ganap na kaligtasan. The name Jesus comes from the Hebrew name Yeshua. No, na nangangahulugan po sa English ng the Lord saves. No, ang Diyos ay nagliligtas. At yun po yung eksaktong ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang Diyos ay nagliligtas. No, ang pangalang Jesus po ay hindi lang title o hindi lang ito label. It carries with it the very power of God to redeem, to restore, and to transform lives. This name, the name Jesus, ay hindi lang po special na pangalan. Dahil ito po yung pangalan na nagpapabago sa buhay ng isang tao. If or when this person ay tunay na tumawag at lumapit po ng may pananampalataya sa Diyos. Bilang pagtatapos po, no, ito summarize yung atin pong pinag-usapan ngayong umaga. The third commandment po ay hindi lang tungkol sa pag-iwas na magamit natin ang pangalan ng Diyos sa mababaw na biruan o mga walang saysay na usapan. It is also about living a life na napapapurihan at nabibigyan ng karangalan ang pangalan ng Diyos, no, sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi. Tandaan po natin na kapag sasabihin o babanggitin natin ang pangalan ng Diyos, ang pangalang Jesus, at ang salitang Panginoon, it should come from a place of worship. No, hindi lang po dahil nakasanayan na natin na sabihin o naging routine na para sa atin na nabanggitin po yung pangalan ng Diyos. Maging sa pagsasabi po o pagbitaw ng mga pangako sa ibang tao, we must be truthful and always faithful. Dahil when we make promises, ang tinataya po natin dito ay ang pangalan ng Panginoon. And more importantly, since we call ourselves Christians, always bear in mind na you carry His name. We carry His name. At dahil dala natin ang pangalan ng Diyos, kasama nun yung ating integrity na nagre-reflect po sa Kanyang kabanalan. Tandaan po natin na ang commandment na to ay hindi mapapasama sa listahan kung hindi po ito kasing halaga nung naunang dalawang utos ng Diyos. This commandment po is a reminder not to take God's name lightly and to always treat it with the honor and respect it deserves. To end, nais ko pong iwan yung tanong na to sa bawat isa. Does my life bring honor to the name I carry? Does my life bring honor to the name I carry?
Allow yourself to reflect kung tunay nga bang napaparangalan sa buhay natin, no? Sa buhay ko, sa buhay mo, yung pangalan na dinadala natin, na walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. I pray na ang bawat isa po sa atin ay makapamuhay sa paraan na napaparangalan po ang pangalan ng Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin.